whole chapter. Magkaroon po tayo ng salitang pagbasa. Ako po sa verse 1, kayo po sa verse 2, sabay-sabay po tayo sa verse 19. Nakita na po ba? Isang malakas po siya, amen? Amen. Verse 1, I love the Lord because He hath heard my voice and my supplications too. Kayo po. Because He hath inclined His ear unto me, therefore will I call upon Him as long as I live. The sorrows of death compassed me, and the pains of hell got hold upon me. I found trouble and sorrow. Verse 4. Then call not upon the name of the Lord, O Lord, I beseech thee, deliver my soul. Gracious is the Lord and righteous, yet our God is merciful. Verse 6. God preserveth the simple, as a strong low, and he helped me. Return unto thy rest, O my soul, for the Lord hath dealt bountifully with thee. 8. For thou hast delivered my soul from death, my eyes from tears, and my feet from falling. I will walk before the Lord in the land of the living. 10. I will deliver all that has spoken, and was iniquity. I said in my haste, all men are liars. 12. What shall I remember to the Lord for all his benefits toward me? I will take the cup of salvation and call upon the name of the Lord. 14. I will pay my vows unto the Lord, now in the presence of all his people. Precious in the sight of the Lord is the death of his saints. 16. O Lord, truly I am thy servant, I am the servant, and son of thine handmaid, that was loosed in the bonds. I will offer to thee the sacrifice of thanksgiving and will call upon the name of the Lord. 18. I will pay my vows unto the Lord, now in the presence of all his people. Verse 19, altogether ready read. In the courts of the Lord's house, in the midst of thee, O Jerusalem, praise ye the Lord. Tayo po lahat ay mukupumikit, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay na dakila ka, sapagkat ang pag-ibig mo po sa amin ay hindi po nagbabago. Hindi po kami karapat-dapat sa pagmamahal na ito, sa pag-ibig mo po sa amin. Ganun pa nga, ninais mo po na kami po ay ibigin, mahalin, at ninais mo po na kami po ay maligtas. Ito po ang mga bagay na higit namin po na dapat ipagpasalamat sa iyo. Salamat sa iyong kabutihan katapatan. Salamat sa mga biyaya na patuloy mo pong ibinibigay sa buhay ng bawat isa. Salamat sa kalakasan, kalusugan, pag-iingat mo po sa amin. At sa oras na ito, talagang tunay na kulang ang aming pong oras upang banggitin ang lahat ng mga bagay na dapat po namin ipagpasalamat sa iyo. Dakila ka at salamat ikaw ang aming Diyos na mapagpatawad sa kabila ng paulit-ulit naming pagkukulang, kasalanang nagagawa laban sa iyo, nananatili ka na tapat at patuloy mo kaming pinapatawad sa aming mga kasalanan. Dalangin ko po sa oras na ito, pagpalain mo po ang aming pong kapitbahay na nagse-celebrate din po ng kanyang kaarawan ngayon. Nawa po Panginoon ay patuloy mo rin po siya bigyan ng kalakasan, kalusugan at ang kanya pong pamilya. Salamat po Ama sa mga kapatiran na nandirito ngayon na patuloy na naglilingkod sa iyo, sumasamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Muli, ako po ay inyo pong itago sa inyo pong lingkuran. Ikaw siya makita, malulhati at maparangalan. At akin pong hinihingi sa inyo Ama ang inyo pong pagkilos, paggawa sa aming kalagitnaan. Wala po akong magagawa kung wala po kayo sa amin. Banal na Espiritu, pakapuspusin mo po kami. Ito ang aking dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Okay, sa mapagpalang hapon sa ating pong lahat. At ngayong hapon nga po, ito po sabi po ng verse 17. I will offer to thee the sacrifice of thanksgiving. Kaya ang title po ng mensahe ngayong hapon, mga kapatid, mga minamahal, be thankful unto the Lord. So talagang dapat tayo po ay maging mapagpasalamat sa Panginoon. Amen po ba? Nagpapasalamat po ba sa Panginoon? So napakarami pa natin dapat ipagpasalamat sa Panginoon. Okay, kung iisa-isahin po natin ang mga bagay na dapat natin ipagpasalamat, talagang kulang ang oras po natin, aabutin tayo ng hating gabi o baka nga hindi lamang. Ano po? At ang sabi nga po ng 1 Thessalonians chapter 5 verse 18, mga kapatid, mga minamahal, and everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Sa bawat bagay, tayo po ay magpasalamat sa ating pong Diyos, sa ating pong Panginoong Jesus.
So tunay na talaga napakasarap po magpasalamat. At kaya dapat po sa ating mga kapatid, mga minamahal, ay kahit yung mga pagsubok, problema na dumarating sa buhay natin, ipagpasalamat po natin ito. Yung mga kahirapan na ating pinagdadaanan, ipagpasalamat po natin ito. Itong ating paglilingkod, ito po yung ating ipagpasalamat sapagkat ito po ay pribilehyo. Amen po ba? At ang sabi nga po ng Ephesians chapter 5 verse 20, tingnan po natin ang ating pong Bible sa Ephesians chapter 5 verse 20. Buksan po ang mga Bible. Giving thanks always. So lagi ba tayo nagpapasalamat? Ito ang nais ng Diyos sa atin, always, lagi. Giving thanks always for all things, sa lahat ng bagay, unto God and the Father in the name of our Lord Jesus Christ. And then sabi pa rin po ng 1 Corinthians 15:57, but thanks be to God. So magpasalamat sa Panginoon which giveth us victory through our Lord Jesus Christ. Nagtagumpay ka sa buhay mo, hindi dahil sa galing mo. Nagtagumpay ka sa buhay mo, hindi dahil matalino ka. Nagtagumpay ka sa buhay mo, hindi dahil sa madami kang pera. But thanks be to God which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. So mga kapatid, ang pasasalamat ay laging sa Diyos, sa ating pong Panginoong Jesus. Sapagkat kung hindi dahil sa Kanya, wala tayong katagumpayan sa mundong ito. And then, 2 Corinthians chapter 2 verse 14. 2 Corinthians chapter 2 verse 14. Mabilis po ba? Pinapaspasan na po natin. Okay? So, 2 Corinthians chapter 2 verse 14, sabi po dito, now, thanks be unto God which always caused us to triumph. Siya po yung dahilan. Bakit tayo nagtatagumpay? So, yung po sabi po dito, which always caused us to triumph in Christ and make it manifest the Savior of His knowledge by us in every place. So, mga kapatid, mga minamahal, subukan nga natin, isa-isahin ngayong hapon yung ating dapat ipagpasalamat. So, una, pasalamat tayo sa pagkain. Diba? Na ating kinakain sa araw-araw. Kaya dapat kung ano yung nasa mesa, kung ano yung nasa hapagkainan, kung gulay man yan, kung iyan man ay tuyo, salamat sa Diyos at tayo may kinakain. Amen po ba? Kung talaga nagpapasalamat ay bakit hindi kainin? Diba? Para bang nagreklamo, gulay na naman. Pambihira. Salamat sa Panginoon, kumakain tayo, may pagkain, nakakain, mga kapatid, mga minamahal. Huwag tayo maghanap, huwag tayo magreklamo na mga kakainin, wala naman yung lason. Diba? So mga kapatid, sana ganun ang lahat ng mga anak, hindi namimili ng kakainin. Kaya lamang talaga nakakalungkot kalaman naman may mga trabaho na gustong bilhin ang mga gusto nila. Saka na kayo bumili ng gusto ninyo kapag kayo kumikita na. Diba? So yun po yung nakakalungkot. So the food, kailangan ipagpasalamat po natin ito sapagkat yung iba nga, saan sila kumukuha ng pagkain? Doon sa basurahan, di ba? Nagkakalkal sila ng mga leftover na pagkain, yung mga tira-tirang pagkain, tapos tayo ngayon, na malinis naman yung pagkain, hindi natin magawang kainin. So mga kapatid, mga minamahal, salamat sa Diyos. May pagkain tayo. Di ba? Ano pa dapat natin ipagpasalamat sa Diyos? Yung ating lakas, yung ating kalusugan, wala tayong sakit. Amen po ba? Ang ibang tao, talagang bata pa lamang, nakaratay na sa higaan. Diba? Ang ibang tao, weekly ay nasa ospital. Ang ibang tao ay mayroong maintenance. Kaya saan natin gagamitin ang ating lakas? Diba? Sino nagbigay nito? Hindi tayo malakas dahil sa ating mga vitamins. Hindi tayo malakas dahil sa mga pagkain kinakain natin. Hindi tayo malakas dahil tayo talagang nag-gym o nag-exercise. Kundi ang lakas na ito ay galing sa Panginoon. Amen. So yun po mga kapatid, mga minamahal, yung ating kalusugan, yung ating strength, and din yung ating buhay. So bakit tayo buhay pa? Salamat sa Panginoon, buhay pa tayo. Salamat sa Panginoon, kasama pa natin ang ating mga magulang. Amen po ba? So yan po ang dapat nating ipagpasalamat. Nagpapasalamat ba mga anak sa kanilang magulang? Diba? Salamat po sa baon. Meron bang ganon?
nagpasalamat sa baon. Salamat po, ako inyong pinagluto. Salamat po, ako po inyong talagang pinagtitiisan. Salamat po, ako inyong ipinaglaba. Salamat po, ako po ay talagang pinagpaplansya nyo. Di ba? Meron bang mga anak na ganyan? Ma, maraming salamat, ako'y pinalaki mo. Meron bang ganon? Pa, salamat. Di ba? So yun po, ang magulang ay dapat ipagpasalamat. Ang magulang ay magulang. Amen? So, salamat, tayo po ay nakakapag-aral. Kahit walang baon, salamat. Kasi maraming gusto makapag-aral pero hindi makapag-aral. Alam ba? Kung walang baon, ayaw pumasok. So mga kapatid, mga minamahal, sana talagang yung panahon namin, yan na eh. Diba? Talagang kahit lakad, talagang tumatawid ang ilog, tumatawid ang bundok. So ganun talaga kahit malayo. Pero ngayon, mayroon ng service, talagang may binibigyan pa ng pamasahe, ay ayaw pong pumasok eh. Kulang daw ang baon. Ayaw pumasok, walang cellphone. Hindi ganon. Amen po ba? So kahit walang cellphone, dapat pumapasok, nag-aaral. Ay nung binigyan ng cellphone, hindi rin man nag-aaral. Naglaro na lang ng naglaro sa cellphone. So mga kapatid, so ipagpasalamat natin yung ating pag-aaral, yung trabaho na mayroon tayo, yung asawa na mayroon kayo, ako'y wala. Di ba? So dapat ipinagpapasalamat yung mga asawang babae o asawang lalaki. Amen? So mga kapatid, yan po yung mga bagay na talagang dapat nating ipagpasalamat sa Panginoon. Yung mga anak na ganito kakukulit, di ba? Dapat salamat na niya sa Panginoon. Di ba? Salamat, nandito niya sa church. So yun po. So dapat ipinagpapasalamat yan at talagang laging ipinagpe-pray. And then, higit sa lahat, ano pa dapat natin ipagpasalamat? Yung salita ng Diyos. Diba? Ako po'y talagang natutuwa at nagpapasalamat, lubos ang pasasalamat ko na talagang nakapag-aral, nakapakinig ng salita ng Diyos. Amen? Kaya dapat meron kayong mga Bible na talagang ang Bible na yan ay inyong iniingatan, hindi iniiwan. Ay okay lang minsan maiwan. Hindi na babalikan, sa linggo na lang. At hindi na rin binubuklat. So dapat talagang lubos ang pasasalamat natin sa salita ng Diyos. Dahil sa salita ng Diyos, nalaman natin ang katotohanan. Dahil sa salita ng Diyos, nalaman natin ang kaligtasan. Salamat sa kaligtasan na mayroon tayo. Say amen kung ligtas. So ano pa? Diba? Yung buhay na walang hanggan. Dapat nating pinagpapasalamat to sa Panginoon. Yung forgiveness ng Diyos sa ating pinatawad tayo sa ating mga kasalanan. Say amen. So salamat na kahit tayo ay minsan paulit-ulit nakakagawa ng kasalanan, nagkukulang tayo, hindi tayo nakakasunod sa mga utos ng Diyos, paulit-ulit na nagpapatawad ang Diyos sa atin. Amen. Salamat na tayo ay tinubos sa ating mga kasalanan. Salamat sa Holy Spirit na gumagabay sa atin. Amen po ba? So tayo ay mayroong Holy Spirit, ang iba ay Holy Spirit. So salamat, mayroon tayong church na ganito. Amen? Na kahit ito po ay maliit, walang aircon, pero salamat sa Panginoon, binigyan tayo ng isang lugar kung saan tayo ay gagamitin ng Panginoon, kung saan tayo ay makakapaglingkod sa Panginoon. Salamat din po sa mga kapatiran na mayroon tayo. Amen? Talaga hindi naman na yung magiging pare-parehas. Yung mga kapatiran talagang mayroong immature, mayroong mature. Hindi yung magiging pare-parehas sapagkat wala naman pong perfect. So mga kapatid, mga minamahal, talagang nais ng Diyos tayo po'y mapagpasalamat sa Kanya. Nais ng Diyos na lagi tayong nagpapasalamat sa Kanya. May blessings man o wala, pero sa totoo lang, laging may blessings ang Panginoon. Sa bawat umaga na tayo nagigising, dapat talagang tayo agad dinumuluhod sa Panginoon at nagpapasalamat na. Pero ang iba nga ay lagi pag-isip pa lang sa umaga, cellphone na agad ang hawak. At magse-selfie na agad yan, kahit may muta pa, may panis na laway pa, selfie agad, di ba? Grabe yung mga kabataan ngayon. So, mga kapatid, pag-isip pa lang sa umaga ay salamat na sa Diyos. Amen? Who is thankful unto the Lord? Ito yung ating pong tanong.
Sino ba yung talagang mapagpasalamat sa Diyos? Diba? So, are they the one saying, thank you Lord? Ito ba yung mga taong nagsasabing, salamat Panginoon? Opo, it is good na talagang bigkasin ang ating labi. Salamat Panginoon. Diba? Talagang mabuti po yun na binibigkas ng ating labi na sinasabi natin, salamat Panginoon. So ngayon, titingnan po natin dito sa Bible, sa salita ng Diyos, who is thankful unto the Lord. Thankful unto the Lord are those, una, sabi po ng verse 17 ng Psalms 119, verse 17, tingnan nyo po. Nandiyan na po kayo, say amen. Sorry, yung Psalms 116, verse 17. 116, verse 17. So sabi po ng verse 17, tingnan niyo po, I will offer to thee the sacrifice of thanksgiving. Una po mga kapatid, mga minamahal, ang taong talagang mapagpasalamat sa Diyos ay yung willing to sacrifice. Yun po yun. Talagang willing magsakripisyo sa Panginoon. Kaya talagang salamat kahit meron tayo dito kasamang inaantok na galing sa trabaho, wala pang tulog, that is sacrifice. Amen po ba? Pero maghapon pa rin na nandito sa bahay, sa bahan. So hindi ko naman pinapalaki ang ulo niya, di ba? Pero salamat, meron na tayong mga nakasama na dito sa bahay, sa bahan, na talagang kahit may nararamdaman, pero nandito pa rin sa church at talagang nagsasakripisyo, maghapon umaattend. Amen po ba? Masama ang pakiramdam nun, pero talagang pagkatapos ng service, sumibat na. Masama ang pakiramdam So hindi na tumagal dito sa church, pero salamat nga at talagang umattend. So that is sacrifice. So ganun po ang taong nagpapasalamat sa Panginoon na talagang sa dami-dami ng mga biyayang ipinagkaloob ay talagang willing na magsakripisyo sa Panginoon. Amen po ba? So yung po, thankful unto the Lord are those willing to sacrifice. At kung titingnan po natin ang Bible, meron po mga example of sacrifice. At ang isa nga pong example sa mga sakripisyong ito na nagsakripisyo din po ay una ang ating Panginoong Jesus. Diba? Ang ating Diyos, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. So, gano'n na lamang isinakripisyo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak at ang ating nga pong Panginoong Jesus ay napako sa krus, that is sacrifice, ibinigay ang kanyang buhay upang tayo magkaroon ng kaligtasan, upang tayo magkaroon ng katiyakan ng langit, upang tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen? So tayo po ay tinubos, pinatawad sa ating mga kasalanan. Kaya kung ito po ay ating naiintindihan, gagawa pa ba tayo ng kasalanan? Kung ito ay ating naiintindihan, dapat ba tayong sumunod sa ating Panginoon? So dapat lamang, marapat lamang na tayo ay talagang sumunod sa ating Diyos, sa ating Panginoon Jesus. Tayo po ay mag-sacrifice. So makikita natin dito sa Bible yung mga halimbawa ng mga nagsakripisyo. At nandyan na nga po sina Paul, sina Apostol Pablo, Apostol John, and Apostol Pedro. So talaga sila po ay nag-sacrifice din alang-alang sa ating Diyos, sa ating Panginoon Jesus, sa gawain sa mga kaluluwang mapapahamak sa impyerno. So gaano katindi yung kanilang sacrifice at yung mga dating mananampalataya. Diba? Kahit alam nilang sila ay kakainin ng leon, kahit alam nilang sila ay susunugin, kahit alam nilang sila ay papatayin, pero patuloy silang naglingkod sa Diyos. Hindi sila tumigil, hindi sila sumuko. Kaya mga kapatid, that is sacrifice. Talagang iniwan ni na Pedro, ni na Pablo, yung mga kayamanan sa mundong ito, ang pagtatrabaho sa mundong ito, that is sacrifice. Na kahit talagang wala silang maisuot, walang maisuot na maganda, wala silang malaking sweldo, wala naman talagang sweldo. Diba? Meron ba ipinangako sa kanila ang Panginoon na kapag kayo ay sumunod sa akin, ito ang sweldo nyo? Wala. Na kapag kayo sumunod sa akin, ito ang bahay nyo? Wala. Tama po ba? So that is sacrifice. So mga kapatid, thankful unto the Lord are those willing to sacrifice. So yun po yung mga example, and then encouragement of sacrifice, yun nga po yung buhay ni Kristo. Siya ay anak ng Diyos, King of Kings, Lord of Lords. Pero ini-encourage po tayo ng Panginoong
Jesus na tayo din ay mag-sacrifice. Amen? So mga kapatid, then, tingnan po natin, elements of sacrifice. So elements of sacrifice, Romans chapter 12, verse 1. Ang sabi po dito, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. So yun po, elements of sacrifice, our body, or our life, or our talent. So elements of sacrifice, time, talent, and treasure. Yan po yung mga elements ng sacrifice, yung ating po time, talent, and treasure. Yung bahagi ng ating pagsasakripisyo. Kaya mga kapatid, ang tanong, meron na ba tayong naisakripisyo sa Panginoon? Salamat kung mayroon. Meron po ba? Salamat kung mayroon. So I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, which is your reasonable service. So yun po mga kapatid, na talagang yun po yung elements of sacrifice. Tingnan po natin, Philippians 4:18. Philippians 4:18. Tingnan po natin. Buksan niyo po yung Bible sa Philippians chapter 4:18. Verse 18. So sabi po dito sa verse 18, But I have all and abound, I am full, having received of Epaphroditus the things which were sent from you, an odor of a sweet smell, a sacrifice acceptable, well-pleasing to God. Kaya mga kapatid, mga minamahal, yung bang ating mga sinakripisyo, ito kaya ay sweet smelling, ito kaya ay well-pleasing, ito kaya ay acceptable sa Diyos. So, kailangan mga kapatid, kung tayo po magsasakripisyo para sa Panginoon, sana ito'y katanggap-tanggap, sana ito'y well-pleasing, sana ito'y yung sweat-smelling, anong tawag doon? Savor. Di ba? So mga kapatid, yan po, hinihingi sa atin na tayo po ay mag-sacrifice. Ephesians chapter 5, verse 2. Tingnan po natin. Ephesians chapter 5, verse 2. And walk in love, as Christ also hath loved us, and hath given himself for us, an offering and a sacrifice to God for a sweet-smelling savor. So mga kapatid, si Kristo inihandog, isinakripisyo kanyang buhay bilang talagang sweet-smelling savor. Kaya mga kapatid, sana tayo din po ay maging ganon, na tayo po mayroong ginagawang sakripisyo sa Panginoon. Kaya nga yun, sakripisyo doon po sa Levery, sina Pastor Sosa, pupunta ng lubo, ang hirap ng daan, talagang kapag nagkamali ka doon, Brother Jason, kung hindi mo alam yung technique sa pag-akyat, talagang dadasos ka, pailalim. At kapag ikaw ay dumasos, pailalim, makitid ang daan, maaaring talagang magkasugat-sugat ang mga kasama mo o kayong lahat, or baka ikamatay pa. So kailangan pala sa sobrang dalik ng daan ngayon at madulas ang daan para makaahon na sasakyan, kailangan ang manibela pa ganun-ganon. Yung parang paliko-liko. So hindi mo siya pabanata ng padiretsyo. Kasi kapag bumanat ka ng padiretsyo, talagang ititiri ka niyan. Yun po yun. Kaya sakripisyo po yun. So yun po yung mission po doon sa lubo. So mga kapatid, and then tinampa po natin 1 Corinthians chapter 10, verse 20. 1 Corinthians chapter 10, verse 20. Tingnan niyo po yung Bible. So 1 Corinthians. Sabi po ng Bible, But I say that the things which the Gentiles sacrifice, they sacrifice to their wills. So mga kapatid, mga minamahal, bakit nagagawa natin magsakripisyo sa ibang bagay, pero sa Diyos ay hindi? Tama ba? So ang iba, para sabihin natin yung iba, ibinibigay yung the best sa mga activities sa school, pero hindi maibigay yung the best para sa paglilingkod sa Panginoon. Tama po ba? So ibinibigay yung kanilang the best sa trabaho, talaga nagsasakripisyo sa trabaho. Pero pagdating sa gawain ng Panginoon, hindi magawang magsakripisyo. Kapag usapan ay sakripisyo, ay kayo na lang dyan. Meron ganun eh.
Diba? Kapag ang usapan ay sacrifice, kayo na lang dyan. Para bang nagkakaroon ng iwanan sa ere. So yan po, sabi po dito, but I say that the things which the Gentiles sacrifice, they sacrifice to devils and not to God. So mga kapatid, kung nagagawa natin magsakripisyo sa ibang bagay, sana ganun din po tayo sa Diyos. Jeremiah 17:26. Bibilisan po natin. At kailangan matapos po tayo before 3. Jeremiah 17:26. Chapter 17, verse 26. Tingnan po natin. And they shall come from the cities of Judah, and from the places about Jerusalem, and from the land of Benjamin, and from the plain, and from the mountains, and from the south, bringing burnt offerings, and sacrifices, and meat offerings, and incense, and bringing sacrifice of praise unto the house of the Lord. Kaya mga kapatid, ang Christian life, hindi tayo narito for entertainment. Diba? Hindi tayo naging Kristiyano para maging easy-go-lucky. So, ang Kristiyano ay talagang pagiging Kristiyano. Opo, ito po ay pribilehiyo. Pribilehiyo na tayo makapaglingkod, magamit sa Panginoon. Kaya talagang dito sa ating paglilingkod, nandoon ang sacrifice. Kaya mga kapatid, talagang, alam nyo, talagang mayroon pong encouragement of sacrifice. Ano ang sabi ng 1 Corinthians 15:58? Diba? Therefore, my beloved brethren, be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. So, ano man yung ating sacrifice dito, ano man yung ating pagpapagal dito, hindi ito mauwi sa walang kabuluhan. Kaya nandiyan po ang salita ng Diyos, ini-encourage po tayo. So, kayo na po ang sumagot kung mayroon na kayong nagawang sacrifice. At kung mayroong nagawang sacrifice, salamat. At kayo na rin po makakasagot na kung ako ba ay mayroong ginagawang sacrifice, kayo na rin po ang sumagot niyan. Amen po ba? So salamat kung tayo po ay talaga nakakapag-sacrifice sa Panginoon. Amen? So yun po na talaga ang thankful, yung thankful unto the Lord are those willing to sacrifice. And then, bilisan na po natin, balikan po natin Psalms 116 verse 19. Ano po sabi po ng Bible? Sino ba ang talagang taong mapagpasalamat sa Panginoon? Ang sabi po dito sa verse 19, tingnan nyo po, in the course of the Lord's house, in the midst of thee, O Jerusalem, praise ye the Lord. So yung salita pong praise at titingnan po natin dito, na ito nga po sa salitang Hebrew, ito po ay yadaw, na ang ibig sabihin po nito ay pagsamba. So, and then sa New Testament naman po, ang pagsamba na tinutukoy din po dito sa New Testament yung salitang seek. Yun po yun. Nang seek sa salitang Greek words, ito po ay episonago na talagang siteo pala, siteo. Nang ibig sabihin ay to worship. Yun po ang ibig sabihin ng salitang seek. So mga kapatid, mga minamahal, thankful unto the Lord, mapagpasalamat sa Panginoon, ay yung talagang are those willing to seek the Lord. Yung talagang laging willing na sumamba sa Panginoon. Mahirap naman sabihin natin na tayo nagpapasalamat sa Panginoon, pero hindi tayo sumasamba. Diba? Isang katunayan na talagang tayo po ay mapagpasalamat sa Panginoon, na talagang tayo ay sumasamba sa Kanya. Amen? Mahirap din talagang salita lang. Kasi nga, ano ba sabi ng Bible? If you love me, keep my commandments. At huwag tayong iibig sa salita lang. At ganoon din, sa pagpapasalamat, kailangan meron din kasamang gawa. Amen? So yun po mga kapatid, mga minamahal, na talagang thankful unto the Lord are those willing to seek the Lord, na talagang willing sumamba sa Panginoon. Kaya mga kapatid, nandoon ang utos sa atin, huwag pabayaan ang pagsamba. Not forsaking. Kaya salamat, kasama ulit po natin ngayon si Ate Lori. God bless po. Diba? Tuwan-tuwa naman ang Buena Pe na couples, diba? So yun po. Masaya po sila at hindi lamang po sila.
Maging ang mga kapatiran po dito, hindi ko na po isa-isahin yan at tayo po yung magtatagal. Diba? So yun po mga kapatid, mga minamahal, thankful unto the Lord are those willing to seek the Lord. So marapat lang tayong sumamba. Huwag nating hahanapin ang pagsamba ng tao sa atin. Huwag nating hahanapin yung papuri ng tao sa atin. Di ba? Kung hindi man tayo napuri, hindi man tayo napasalamatan, hindi man tayo nasabihan na, "Oy, ang galing mo." Di ba? Huwag natin pong hahanapin yun. Ang ating itinataas dito ay si Kristo. So yung He must increase but I must decrease. Ay marami kaya nawala na sa pagsamba, kaya nawala na sa paglilingkod, ay hindi naman ako napapansin, di ba? Ay, hindi ako kinamayan ni kapatid, hindi ako kinamayan ni Brother Luis, hindi ako kinamayan ni Brother Edwin. So, ay, hindi man lamang na-appreciate yung aking ginawa kanina. So, huwag po nating hahanapin yon, sapagkat ang pasasalamat ay laging sa Panginoon. Amen? Ang pasasalamat ay laging sa Panginoon. So, kaya talagang, saan ba natin makikita yun? Lagi, di ba sabi ng Bible, to God be the glory. So ang kaluwalhatian, ang pasasalamat, kaya thanks be to God. So thanks be to God. So ang pasasalamat, ang kaluwalhatian ay sa Panginoon. Kaya mga kapatid, mga minamahal, kung talagang tayo po ay mapagpasalamat sa Panginoon, hindi natin pababayaan ang ating paglilingkod, ang ating pagsamba. Amen? And then next, number 3. Hindi po ako baptist Ang baptist, 3 points. Ako po ay 5 points. Yan, napiyok na. So, verse 18. Psalms 116, verse 18. I will pay my vows unto the Lord, now in the presence of all His people. Verse 14. I will pay my vows unto the Lord, now in the presence of all His people. So, ang tao mapagpasalamat sa Panginoon ay yung nagtatapat. Diba? Willing to be sincere. So, thankful unto the Lord are those willing to be sincere. Talagang nais magtapat sa Panginoon. So, dito po sa Bible, ang daming binanggit na mga tapat na naglingkod sa Diyos, mga tapat na sumunod kay Kristo. Amen? Kaya mga kapatid, mga minamahal, sana sikapin din natin na sana sa pagharap natin sa Diyos, sa Panginoon Jesus, sabihin sa atin, well done, thou good and faithful servant. Sana sabihin sa atin ng Panginoon. Kasi kung hindi yung sasabihin sa atin, parang nakakahiya naman, ano? Haharap tayo sa Kanya, tapos nakayuko ang ating ulo. So, tayo naman po nakakaalam doon sa atin kung tayo ba ay nagiging tapat sa Panginoon. Sarili natin mismo at ang Diyos ang nakakaalam kung tayo ba ay nagiging tapat sa Kanya. So una, tingnan po natin Daniel chapter 6 verse 4. Tingnan po natin ang ating pong Bible sa Daniel chapter 6 verse 4. Sabi po dito sa verse 4, then the presidents and princes sought to find occasions against Daniel concerning the kingdom, but they could find none occasions nor fault, for as much as he was faithful, neither was there any error or fault found in him. So yan po, malinaw sinabi po ng Bible, si Daniel ay talagang isang tapat na lingkod ng Diyos. Kaya tayo po sana pagharap natin kay Kristo, sabihin, well done, thou good and faithful servant. 1 Peter chapter 5 verse 12. 1 Peter chapter 5 verse 12. Napakahalaga po na maging tapat tayo sa ating Diyos, sa ating Panginoong Jesus, sapagkat siya po ay tapat sa atin. Amen? 1 Peter chapter 5 verse 12. Nandiyan na ba kayo? Say amen. Verse 12. Sabi po dito, sinong binanggit dito tapat? By Silvanus, a faithful brother unto you, as I suppose I have written briefly, exhorting and testifying that this is the true ways of God wherein ye stand. So si Silvanus, talagang isinulat ang pangalan, nakasulat dito sa Bible, tapat na lingkod ni Kristo. Si Daniel, tapat na lingkod o propeta ng Diyos. And then Hebrews chapter 3,
verse 2 and 5. Hebrews chapter 3, verse 2 and 5. Tingnan po natin, sino pa ang mga binabanggit sa Bible na tapat? Nandiyan na ba kayo? Say amen. Verse 2, who was faithful to him that appointed him, as also Moses was faithful in all his house. So si Moses, talagang binanggit pa rin po dito na talagang siya po ay naging tapat sa pagsunod sa ating Diyos na pinaglilingkuran. Verse 5, and Moses verily was faithful in all his house as a servant. Kaya mga kapatid, ang tanong ngayong hapon, gusto mo ba magtapat sa Panginoon? Kaya sana sikapin po natin, lagi nating masunod ang mga kalooban ng Diyos. Hindi ang ating kagustuhan. Hindi yung ating mga sariling kagustuhan. Kundi dapat ang nasusunod sa ating buhay ay ang mga utos, kalooban ng Diyos. Next, tingnan pa po natin last, Colossians chapter 4 verse 9. Sino pa yung binanggit na tapat po dito sa Bible? Sarap nga kung mababanggit yung pangalan natin. Pag-uusapan tayo, ay yun, si kapatid na yun. Napakabait nun. Tapat yun. Diba? Ang iba, ang gusto nila, kaya sila pag-uusapan, ay napakagaling nun, sikat yun. Diba? Galing nung kumanta. So, yun ang iba eh. Kaya gusto nila sila pag-usapan. Colossians chapter 4 verse 9, tingnan po natin, sino yung binanggit dito tapat? Verse 9, with Onesimus. So, maring Christian yung may-ari ng Onesimus. Ano? Sino sa inyo yung mayroong barong o damit na Onesimus? Ako ay nakatanggap ng barong na galing din ng Brother Andrew, yung Onesimus na yon. So, Christian kaya yun? Di ba? So, sabi ko dito sa verse 9, tingnan po natin, with Onesimus, a faithful and beloved brother, who is one of you, they shall make known unto you all things which are done here. So yun po mga kapatid, mga minamahal, yan po yung mga ilan lamang na mga Bible character na talagang sinasabi ng salita ng Diyos, tapat. Tapat na naglingkod sa Diyos, tapat na naglingkod kay Kristo, tapat na ipinamuhay ang salita ng Diyos. Kaya mga kapatid, mga minamahal, sana I pray na talagang pagharap natin kay Kristo, sabihin sa atin, well done, thou good and faithful servant. Next, balikan na po natin. Psalms 116, verse 19 pa rin. Ano pa po sabi? Yung salita pa rin pong praise. So yung salita pong praise, tinanong ko po si Kumaring Miriam, ano ba yung ibig sabihin ng salitang praise? So, ang ibig sabihin po ng salitang praise, yung synonyms po nito, yung ipapangkahulugan po nito, to support. So, kaya mga kapatid, mga minamahal, thankful unto the Lord, ang taong mapagpasalamat sa Panginoon, willing to support the ministry. Are those willing to support the ministry. Kung ikaw ay talagang blessed sa buhay mo, pinagpala ka sa buhay mo, dapat marunong ka rin sumuporta sa gawain ng Panginoon. Amen? So yun po, na kung talagang tayo pinagpapala, bakit hindi tayo sumuporta sa gawain ng Panginoon? Susuportahan natin, maraming klaseng pagsuporta. Diba? Yung lakas natin, ito isang pagpapala na sa atin. Kaya nga, dapat ang katawang ito, ang lakas na ito, ang dapat na gumagamit dito ay ang Diyos, ang ating Panginoon. Amen? Mga youth, malakas pa kayo? Wala sumasagot Malakas ba kayo? Saan kayo malakas? Malakas kumain. Yung nasabi kanina, malakas kumain. Malakas humingi ng baon. Diba? Yan ang problema sa mga kabataan. At least malakas. Masipag ba kayo? Masipag kumain. Diba? Masipag magreklamo. At least masipag. Hindi tamad, Okay? So mga kapatid, tayo po ay talagang pinagpapala ng ating Panginoon. Binigyan tayo ng lakas. Kaya dapat, kung talagang tayo pinagpapasalamat sa lakas na ibinigay sa atin ng ating Panginoon, suportahan natin ang gawain, maglingkod tayo. Amen po ba? Last. Tapos na po tayo. Then, yung salita pa rin pong praise.
Ang ibig sabihin pa rin po nito, yung ibang kahulugan po nito ay to sing. So dapat kung talagang tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon, umaawit tayo ng godly songs. Talaga nga naman, ang hinamon, di ba? Salamat sa special number kanina ni Brother Jude, his life for mine. Kaya yung buhay natin dapat para din kay Kristo. Yung lakas natin ay dapat pa rin ay kay Kristo. Yun po ba? Ang buhay ni Kristo ay binigay sa atin. Amen? Talagang isinakripisyo ng Panginoon Jesus ang kanyang buhay upang tayo magkaroon ng kaligtasan, katiyakan ng langit, buhay na walang hanggan, katubusan, kapatawaran sa ating mga kasalanan, His life for mine. Kaya ang buhay natin, ito po'y bigay lamang sa atin, pahiram lamang sa atin, gamitin natin sa paglilingkod sa Diyos kay Kristo. Amen? To God be the glory. Tayo po ay tumayo. Tayo po yung pumikit, tayo po manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa buhay na ipinahiram mo po sa amin. Salamat sa pribilehyo na makapaglingkod po sa inyo. Salamat sa inyong pong katapatan. Sa buong taon na kami po inyong iningatan at pinagpala at kami po ay naniniwala, nananampalataya na sa bawat oras ng aming pong buhay na ilalagi sa mundo ito, patuloy po kami ingatan at pagpapalain. Salamat po, Ama. Nawa po, Panginoon, bakunin namin sa aming pong puso na may kagalakan ang inyong pong mga banal na salita. At ito po ay ipamuhay din po namin na may kagalakan. Nawa ay talagang kami po ay patuloy na sumunod sa iyong kalooban, hindi sa aming mga kagustuhan. Banal na Espiritu, pakapuspusin mo po kami. Ito ang aking dalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Then Mark.